tanong sana. Paano po ba nagsimula yung 40 dito sa Pandacan? Nagsimula yung 40 dito sa Kahilang Uno Kasi inano yan, binaba sa barangay ang barangay to barangay. Tapos yung Forest of the Poor, napili kami. Yung asawa ko napili kasi wala siya trabaho. Lahat ang napili, pero siguro hindi naman ganun talaga. Kasi minsan nakikita ko may trabaho na pipili dito sa lugar. Pero kailangan talaga yung mga walang trabaho, yung talagang may hirap talaga ang dapat. So, kayo po yung pinaka namamahala? Leader lang ako ng barangay 872. Pero ang namamahala, may city link kami. Pinakamataas sa DFWP. Sa city lang din. Yes, So, kayo po yung kumakausap sa kanya pag tungkol sa barangay? Umaating kami. Ano po ba yun? Parang may dinadala silang representative dito na makakausap nyo si Ma'am Tess mismo? Pumupunta kami. Tapos bumababa dito, nagmi-meeting kami ng, halimbawa may meeting kami bukas sa 870, barangay 870. Dalawa kami barangay 870, 872. Sa, sa barangay 870. Paano nyo po nasasabihan yung mga taong... Ayun, mamaya mag-house to house ako. Mag-house to house ako namin. Meeting kami. Dalhin yung ATM namin. Tapos, pati yung ID, pantawid, pasunduan, dalhin. Tapos, kailangan maka-attend kasi kapag maka-attend ka ng meeting, 500 pesos yun. Pero pag hindi ka maka-attend, walang 500. Tapos magtataka sila, bakit wala sila nakukuha? Sila gumagawa ng nila, di ba? Paano po ba nakakuha ng beneficio? Paano po Yun nga, yung beneficio na yun, di ba nakuha ka na, magsasubmit ka ng mga ID, tsaka yung mga barangay, yung mga birth certificate ng bata, tsaka marriage certificate. Kung kasal, kung hindi naman kasal, birth certificate ng nanay. Nanay ang granting. Paano po ba yun? Sa barangay sila na po ipili ng pamilya? Hindi, dati yun, 2009, sa barangay binababa. Ngayon, bali ang mga DSWD na kumukuha ngayon. Sila na ang kumukuha, yung sa DSWD. Tapos pinapasay ha? May mga kasunduan po kayo ng Oo. Per pamilya po? Oo, per pamilya. Paano kunyari, may yung anak nyo po, may pamilya na, pwede pa rin po silang kumuha ng magkaiba? Kaiba, halimbawa siya, may pamilya ni anak niya, pwede sumali anak niya. Pwede sasamahan ko sa sagad. Di ba po yung makukuha ng beneficio iba pa rin sa kanya? Sa bata? Halimbawa siya, may nakukuha siya para may apo siya. Ayun, iba rin yung sa anak na may, yung anak niya may asawa na, iba. Ano po ba yung mga nakukuha beneficio? Yung 500 nga FDS kami, hindi sa buwan. Tapos yung 300 para sa 85% ng pagpasok ng bata. 300 ng bata, isang buwan. Pero nakukuha namin yung 20 ka lang. Bali, kung dalawang anak mo, 2. Pag isa anak mo, 1.6. Pag 3 anak mo, 2.8. Wala po bang parang limitasyon kahit ilang anak? Hindi. May limitasyon yung ang mapasok. 0 to 40. 0 to 40, 0 to 5, magpapatimbang. 6 to 14, doon na yun sa doon na sa school yun, dewarming na yun, yung bibigyan ng mga pangkulang. Kailangan 85% pag nag-absent yung anak mo ng 3 beses, bawas na yun. Bawas yun. Pero kailangan may sulat. Pero kung may sulat, okay naman. Hindi magbabawas, may sulat yan. Kasi po, base po dun sa nabasa namin, sa research namin. Meron din po kunyari mga pamilya, yung katulad po, yung mga nanay, kailangan regular nagpapacheck. Yun nga, yung 0 to 5. Kasama rin po. Kailangan yung patimbang. Kahit na wala sakit ang anak, patimbang. Ano yun? Buwan-buwan po? Wala po! Every 6 months? First week, first buwan. Kailangan niya, unang buwan ng, linggo. Talagang Unang linggo ng unang linggo. Talagang buwan-buwan po yung Oo. test tuloy. Pag hindi yun na 500 din yun. 500. Yung sa health yun. 500. Halimbawa, hindi ka makati FDS. Tapos patimbang ka, 500 ka pa rin. Sa health. Pero kung wala ka ng FDS, wala ka pang timbang katulad ng mga batang ganyan. Wala ka nang makukuha kaya iba, 600 makuha ko. Ba't gano'n nakuha ko? Hindi ka naman papatimbang. Kasi pag hindi po talaga nagagawa yung mga kailangan gawin, yung qualification, talaga nababawasan po. Oo, syempre. Kapag hindi ka talaga inaano mo yung kondisyon ng forklift, ng pantawid. Pero kung inaano mo yung pantawid, yung
yung inaano mo yung condition nila, ginagawa mo yun. Kung talaga ano ka sa ano ng gobyerno, Magkano po ba yung pinakamababang nakukuha ng isang pamilya? 1.6. 1.6. Isang anak. Isang anak lang yun. Isang anak lang yun. So, ano po siya, ang tumataas po siya every sa anak. Tapos, Hindi. Basta pag tatlong lang anak, ganun 2.8. Kasi nga, di ba, 300 ng 300 ang kada buwan. Pag tatlo anak mo, dahil sa'yo 500, kada meeting, dalawang buwan yun. Di may 1,000 na. Tapos, tatlo anak mo, di may 2.8 ka na. 300 ng 300, di 900 yung ano bawat isang buwan. Di ba? 500, o di 1,000. Plus pa yung 900, 180, 2.8. Kaya lang, minsan may yung nagreklamo mga magulang, ay mahirap maging leader kasi wala ka naman sweldo. Kawang gawa ka lang, di ba? Wala ka sa hindi. Kung gusto niya magbigay sila ng pamerienda. Minsan meron namang hindi ganun, pero meron nang bibigay ng sa akin. Mapasalamat ako doon. Siyempre yung hirap, yung ano pa yung isa-isa pa ta. Isa-isa pa, di ba? Babay-bahayin mo pa. Di ba? Sila nakaupo lang, nag-i-stay lang sila. Kasi reklamo pa. Hindi naman ako may-ari ng DSWD. Paano kung di ba kailangan po yung mga bata, kailangan nag-aaral sila? Oo, kailangan nag-aaral niya. Paano po nalalaman ng ano yun? Paano niyo po nalalaman ng DSWD kayo kung nag-check na pumapasok pa sila araw-araw? Nagbabastron kasi kami. Tsaka yung may tumitingin doon, talaga may tumitingin na tiga DSWD. Pinakamataas doon. Sila ang kasi may pinapasa kami mga papel, mga passport, mga CPF1 na kailangan nag-aaral ang anak mo. Pinapasa namin yung yung certification na school. Tsaka yung ID, tsaka card. Mga card. Ano po mangyayari pag hindi na pumapasok ng estudyante? Medyo, drop out na. Tapos hindi basta-basta kasi natatanggal kasi kung ang bata, tumigil, tapos mag-aaral ulit sa June, hindi muna namin tinatanggal kasi baka may pag-asa pa. Pero kung ang bata ayaw na mag-aral, doon natatanggalin. Dito lang. Meron po Binibigyan pa namin ng chance. Meron po ba kayong parang coordination dun sa teacher nila para malaman kung pumapasok pa to? Oo, yun nga. May taga-doon, taga-monitor. Taga-DSWD rin. Meron talaga. Nakakikita naman yun eh. Kapag number 2. Pag hindi nag-aaral, number 2, sinishade niya 2. Hindi nag-aaral. Pero sa mga estudyante, wala naman silang kailangan i-maintain na grade na ganito kailangan 80. Wala naman. Ang basta kailangan pagpasok. Hanggang ano pong grade sila pwede umabot doon? Kung kunyari hanggang grade 6, after noon, hindi na sila makukover. Hindi, hanggang 0 to 14. Siguro grade 8. Basta hanggang 14 years old lang. Pero kasi sinasabi ni Pinoy na 15 to 18, ang anak mo is, mayroon ka pa 0 to 5, tapos 14 years old, tapos naging 15, tatanggalin na yun. Magiging dalawa na yung anak. Ganun. Tatanggalin na yung nag-15. Pag pag wala ka na pinag-aaral, di ba may 15 years old ka pa hanggang 18, ipapasok yun. Iko-cover yun. Yun ipapasok ulit. Ano sinasabi na hindi yan? Di ba may balak po si Pinoy nga na iaabot hanggang sa high school? Oo, pero yun daw, sabi ng city league namin, kailangan, yung walang anak na pinag-aaral, tapos may 15 years old. Kasi kailangan wala ka ng pinag-aaral na anak. Wala ka ng, pero kung may covered ka pa ng 7 years old, 8 years old, hindi pa yun. Hindi, kahit na 15 years old ni anak mo. May dalawa ka pa kasi. Basta wala ka ng pinag-aaral, tapos may 15 ka anak o 16 to 17. Ano po bang parang anong magagawa kung sakali, paano po matatanggal yung benepisyo sa isang pamilya? Matatanggal yung benepisyo ng isang pamilya kung ang mahuhuli yung isang member na katulad ko, nagsusugalan, nag-inom, basta yung nagbibisyo siya. Nagbibisyo, o kaya hindi niya, basta yun. Kung doon, unang-una nagbibisyo. Matatanggal siya doon. O kaya, matatanggal ang isang kung hindi nag-aaral na ang mga anak, lahat hindi na nag-aaral. O kami, pag nagsumbong kami, halimbawa kami mga parent leader, hindi na nag-aaral yung mga anak Paano niya. kung sakali yung mga anak nila graduate na? Graduate na rin graduate. Yung matatanggal na rin siya, graduate na siya eh. Pag may kumikita na yung mga anak, matatanggal na siya dun sa 4K. Yung basta wala ka nang maliliit. Pero mayroon bang, halimbawa may anak ka na nakatapos, nag-aras, may maliit pa naman, hindi rin yun kasi nakapasok ka pa naman doon. Basta hanggat may anak, tuloy-tuloy lang po yun. Tuloy-tuloy yun. Hanggang may 0 to 5 ka pa, hanggang 6 to 14. Pero kahit na may nakatapos ka na ng anak, tuloy-tuloy pa.
Kasi syempre hindi yun basta-basta matatanggal yun. Naka-record yun sa pantawid. Every... Ang maaano na ang matatanggal, maalis lang yung mga hindi sumusunod.